Hi everyone! So today, let me show you how I do my nails. This is my old set. 2 months na siya. And yes, I know. Hindi siya recommended. Pero kasi ngayon lang ako nagka-time sa sarili ko, Ako din yung nagawa ng sarili kong nails. So, kailangan ko din siyang i-book. Yes. And first is magre-remove tayo. So, gagamitin natin itong Mobile Drill 101. Medyo natagalan ko pa siyang basahin. Yes, and this nail drill bit. Then usually, forward 6 RPM ang ginagamit ko pang remove. But now, let's try this forward 10. Then, don't remove your nails or your old set kung meron pang mga rhinestones, charms, kung ano-ano pa dyang mauumbok na yan. So, tanggalin nyo muna siya before proceeding sa pag-remove ng old set. And while removing naman, make sure lang na dahan-dahan, smooth, and tansyado nyo talaga yung persa or yung pressure ng nail drill. So, kailangan talaga dyan is marunong kayong mag-pressure. Ano daw? So, ayan nga, dahil nire-remove na natin siya, tinatry ko ang bawat posisyon na pwedeng gawin ko. Kasi nga, ang hirap i-remove yung sarili nating nails, hindi ba? So, ang ginagawa ko ngayon is, sa taas ako nag-start sa tip, then pababa. Pero naka-forward ang nail drill ko dyan. So, dyan ako mas sanay. Kaya siguro mas okay sa akin na mas tumagal yung nails sa kuko ko. Ay, tama ba? Basta mas tumagal yung nail set na suot ko kasi para pag nag-remove, nasa bandang gitna na lang siya, diba? Basta, pwede kayo magpahaba, basta kaya nyo. Kaya nyo yung sarili nyo ipagtanggol kapag nasaktan yan. By the way, ito na yung nails ko after ma-removean ng mga 70%. Yan. Tapos may mga tinira pa akong products dyan kasi nga, hindi natin siya pwedeng sagarin talaga or tanggalan ng buo kasi nga, pinapakapal natin yung ating nails. So, mahalaga pa yung mga tira-tira na yon. So, ganun lang din yung ginawa ko sa mga natira pang kuko or yung sa 4 na kuko ko pa. So, yan. Sobrang haba na ng nails ko, hindi ba? Puro bayab yan, sis. Ilang buwan na. Ay, yan. Pagpagan lang natin kasi yung kabila naman yung paghihirapan natin. Kung challenging na yung buhay mo, mas challenging to, te. Grabe yung paghihirap mo dito. Para ma-remove lang yarn. So, ayan na nga yung nails ko after ma-remove. And now, i-lift na natin yung cuticle area. So, gamit ko itong diamond nail drill bit na ito. And yes, sa TikTok ko lang ata ito nabili. Oo, kasi mostly doon lang naman talaga ako umorder. Then, yes, kabilaan lang din sidewall, sa cuticle area. Super satisfying yung part na to talaga kapag nagpe-prep ako kasi grabe naman yung ikot-ikot. Gustong-gusto ko yarn. Gusto nung pinapaikot. And yes, ito na yun after. Tapos mag-change tayo ng nail drill bit. Ang gamitin naman natin itong round. And gaganyanin lang ulit natin yan siya. Para mas pulido, di ba? Pag tinanggal natin yung mga dry skin later. Look, super satisfying. Parang lahat naman satisfying sa akin, ano? Then now, ikat na muna natin. So, ito yung desired length ko. And I think magko-coffee na ko today. Yes, parang naisip ko lang yan kasi may naiisip akong design na gusto kong gawin pero dapat coffin siya na may pagka-almond. Hindi ko alam, basta kung anong shape yung magawa natin mamaya. Then, binabawasan ko lang dito ng konti para hindi na ako masyado mag-file later. Ayan, ginagamitan ko lang ng nail cutter. Ayan, so I think okay na ako dito. And just tingnan nyo naman yung nails ko. Grabe, no? Ang haba na ng natural nails ko. It's blending time. So, hindi lang soft gel yung blend. Pati rin ito. Kasi nga ni-remove natin and nagtira tayo ng konting product lang naman. So, kailangan pa rin natin siyang i-remove. Pero, bago yun, unahin nyo muna yung mga side walls para maging smooth talaga yung cuticle area natin. Kapag satisfy ka na sa cuticle area, tsaka mo na siya i-blend ng ganyan. Hindi naman OA na blend yung gagawin natin. So, i-blend lang natin yung natirang product kanina sa removal para maging smooth lang yung surface ng nails natin or ng nail bed. So, ito ang ginagawa ko na ngayon is tinatanggalan ko na ng dry skin. And yes, isa din to sa satisfying part. Oh my God, lalo na kapag buong-buo mo nakuha yung mga dry skin. Grabe. Oh, ayan, so pinapolish ko lang siya bago ako mag-proceed sa file. Yan. After nyan, mag-file na tayo. Pag filing naman, wala naman ako masyadong drama dito kasi kung ano lang yung file ko dito sa nails ko. Since etong shape na to naman yung gagawin natin. Konting file na lang. Siguro yung mga sobra-sobra lang sa kinat natin. Then yung sa tip, syempre, wag natin kalimutan yan na i-file. And yes, ganyan lang din ako mag-file. Wag din masyadong madiin, lalo na kapag nandun na sa mismong laman ni client. Very careful dapat tayo pagdating sa ganyan. And yes, gawin lang natin yan sa lahat pang nails natin. After ng filing, syempre, lilinisan na natin yung nails. Kasi may mga dust yan. Ang gamit ko dyan is itong pad na to. Ito yung tinatawag na lint-free pad na may acetone lang. So, linisan ko lang lahat ng nails and tada!
Ganyan na yung itsura niya. Super ganda. Super clean. Next step! Ay, eto na tayo sa dehydrator and primer. Syempre, hindi to mawawala. Never to nawala sa steps ng aking nails sa tanang buhay ko. Diba? Kasi why not? It's super mahalaga. Tingnan mo naman kung gaano kaganda after malagyan ng dehydrator. Hindi ba? Now, let's put na primer. So, una, dehydrator. Next is primer. So, air dry lang yan, everyone. Hindi yan kailangan i-cure. And voila! Ayan na yung aking nails after ma-prep. Ngayon, maglalagay na tayo ng nail glue. And ang gamit ko dito is yung nail adhesive glue ng AS. Ito ang ginagawa kong base coat. So, base coat time na pala to. Apply nyo lang ng ganyan kung paano kayo mag-apply ng mga gel polish. Pero wag nyo naman sobrang kapalan. Lalo na kapag hindi naman ganun kapalalim yung mga nails nyo. So, it's okay yung apply na normal lang. Then, i-cure na natin. For builder gel, ang gamit ko pala or ang gagamitin ko is itong Model Ones Builder Nail Gel. Tapos gagamit lang ako nitong manipis na brush na ito. Then lagay lang ako ng slip layer. So ito yung magiging guide kasi nga 'di ba yung mga builder gel natin is may mga sariling ano yan sila pagkukusa. So may self-leveling yan, leveling yan sila. Ganyan. So ayan lang, ganyan ako kung paano ako maglagay ng builder gel. Hinihila ko hanggang baba, pero unti-unti. Tapos, tsaka ako gagamit ng very thin, hindi naman OA thin, thin lang na liner brush. So, ganito lang, kahit ganito kanipis lang na liner brush na meron kayo, okay na yan. And yan, sinasagad ko lang hanggang dulo para naman mas proper tingnan, diba? And of course, don't forget the side walls, everyone, para hindi siya magmukhang sinalampak lang dyan, diba? Then, ayan, binabawasan ko lang kapag medyo OA yung lagay. And hagod ulit pataas para magkaroon ng apex yung ating mga nails. Ganyan siya. Tapos kapag may mga sumobra-sobra sa gilid-gilid, tanggalin nyo yung kaagad para hindi siya masundan ng iba pang product. Then, pinataob ko lang ng konti, very light lang, tsaka ko siya i-cure. So, syempre, same process lang sa iba pang nails. Slip layer, then yung mismong product, and hagod lang ulit, pababa. Don't mind kahit hindi siya sobrang even ang application nyo. Kasi mapapantay naman yan later. Dahil ang builder gel ay may pagkukusa. So, inaayos nyo yung sarili nyo. Ano yun? So, ganun pa din since hindi nga natin sinagad sa cuticle area yung slip layer. Gagamitan natin siya ng nail brush para masagad natin ng kaunti pa. Huwag sobrang dikit. Basta magmukha lang siyang sagad. Then, taob nyo lang din ng konti. Tsaka nyo siya i-cure. Tapos na ako sa left hand ko, so itong right hand naman yung tatrabahuin natin. Grabe naman to. Pahirap naman. Pero never mind. Ginusto ko to. OMG. Base color na tayo! Oh my god, I'm using this T13. Alam nyo ba, sobrang tagal ko ng stock itong T13 na ito. Napansin ko lang siya nung sumikat siya gawa nung sa isang nagni-nails din na lagi itong kinagamit siya pag nagpi-base or ito yung gamit na base talaga usually. So, tsaka ko lang siya naalala na, ay may ganyan ako kasi kahawig niya yung Y04 na Miss Goey. Kaya ko to nahanap kasi hinahanap ko yung Miss Goey na number Y04. Hindi ko kasi siya makita. So, ito yung ginawa kong pamalit doon sa Miss Goey Y04. Pero medyo dark lang din talaga siya. Kaya hindi ko siya masyado pinansin kasi nga pang base tapos parang ang dark niya. Then parang pa-violet na siya. Pero no! Nung in-apply ko siya sa mga nails, ang bongga ng color. Hindi naman pala siya sobrang dark tingnan. Kaya, look, super pretty. Char, okay. Ayan, so nalagay na natin yung Y04 ulit tuloy. T13 na bumped. Ayan, tingnan nyo naman, super ganda. And first coat lang yung ilalagay natin dyan, okay? Then, next is maglalagay lang ako ng glitter dito sa tip part. So, ganyan lang siya. Ang gamit ko din dito is Miss Goey ata. Then, glitter siya. Hindi ko alam kung anong shade niya kasi wala siya sa bottle. Hindi ko na rin siya makita online. Sobrang tagal ko na rin itong ginagamit pero hindi lang siya nauubos. Ayan, nilagay ko lang siya dyan sa bandang tip. Tapos, ginamitan ko lang siya ng ombre brush para magmukha siyang kalat pataas. Yan, ombre. Yan, cute, diba? And after nyan, i-flash cure nyo na, or i-UV nyo na siya for 60 seconds. Finally, malapit na matapos. So, ito na yung final touch. Ito na yung mga rhinestones or itong mga diamond, heart shapes, iba-iba ibang klase. Ito ay color champagne, I think. Yeah. So, iba-ibang hugis to. Tapos, ito talaga yung goal ko para naman may kinang-kinang
yung tip ng nails ko. Mahilig ako sa ganun, hindi ko alam. Sa lahat ng nails ko, gusto ko may makinang, may gold chrome. Basta anything na nakinang siya, na may bling-bling. Gusto ko ng ganun. And most importantly, may nginangat-ngat ako. So, once na bored ako, may nginangata-ngata ako. Kaya, kailangan ko ng mga malaking bato. Bukod sa ako ay si Hara Danaya, ako din ay si Harangat-ngat Hera. Ayan, so ang gamit kong pangdikit dyan is yung 5-in-1 glue gel ng Born Pretty. And yun na rin yung ginagamit ko pang seal kasi grabe naman to. Super OA naman yung kagalingan nito mag-seal talaga. As inabalik sa akin yung client ko, yung chrome nila or yung mga chrome design nila. Ganun na ganun pa rin. Kung ano sila nung umalis sa studio ko, ganun pa rin sila pagbalik. Huy! OA. De, legit, grabe talaga to. Dati, ang ginagamit ko pang seal is yung nail glue na nasa white bottle from GL. Ngayon, ang ginagamit ko na is yung Born Pretty talaga na 5-in-1 top coat. Super OA talaga mag-seal or mag-seal. Ayan, so top coat na ako. Ang ginagamit ko dyan is from Macaron. Yan ang ginagamit ko kasi sayang yung Born Pretty kung ano, top coat. Pang sarili ko lang naman. So, ito na lang. Diba? Okay din naman to eh. Super glossy din naman siya. Kaya, it's fine. And yes, after nyan, ilagay na natin siya sa cure or i-cure na natin siya para matapos na tong kalokohan na to kasi sobrang haba ng video. Grabe, no? Ayan. Pagka flash cure ko dyan, tsaka ko siya finally cure gamit yung UV light ko talaga. Nag-double step pa, no? And after na i-cure, fina-file ko talaga. Ito yung pinaka-last step na ginagawa ko dito. Pina-file ko kasi mayroong part minsan na ang rough, ganyan. So, kailangan talaga mag-nail file after i-cure. So, yeah, I'm done. Yan, sobrang ganda. And I'm feeling fresh na ulit. Diba? Nakaka-fresh kapag bagong set yung nakalagay sa nails natin. Oh, box. Sino ko join? Okay, I guess that's it for today's video. Everyone, thank you so much for watching. Yeah. So, follow nyo ako sa mga social media accounts ko, especially yung nails page ko. Kasi active naman ako doon. And itong YouTube na to, I think, mapupuno siya ng puro tungkol na sa nails, no? Masaya din. So, I think that's it for today. Thank you everyone for watching. Bye!